Bakang mababa. Silakan. Ay, aray ko. Isang magandang araw mga boss amo. Ano ang gagawin mo kapag akmang kukuyugin ang bagong aso mo ng isang pack ng malalakas mong aso? Ay, wag. Oy, wala ka na naman sahod, oh. Hindi mo mapalapit sa'yo, eh. Napalapit. Sayang. 5,000? Gusto mo? 5,000? Ito. Oh. Talagang yung damdamin mo nung sinasabi mo yun, no? Talagang ramdam na ramdam ko, eh. Dami kong utang, eh. 5,000? Di ba may ano ka? Stud service? 5,000 lang? Pag merong store. Good morning. Ngayon ay Packwalk Day. Etong dala ko. Si Biel, Hiraya, Belarus, Senyora, White, Orange, Arabia, Six, Lucy, India. And later on, si Pangarap at Bahaghari. Then ito, isasama din natin sa Packwalk paglabas. Si Pilipinas, si Mayumi, si Turkey, si Abu, Victoria, si Tala, and ikaw ay? Pakok din sir. Ano pangalan mo ngayon? Roger Gangster. Roger Gangster? Sino yun? Sa ML. Sa ML. Kaya pala di ko alam eh. Sinimulan na nga namin ang Packwalk sa konting kulitan with Roger Gangster. Pampakalma din namin sa isang mahabang training exercise. Ang Packwalk namin ngayon, ilalabas ko, lalabas si Rodel, lalabas si Michael, then mamaya sasama-sama namin. Eto, excited masyado. O, di ba yung sinasabi ko, pag excited, hindi dapat lalabas. O. Ayan yan, excited. Sa mga boss amo ko na gustong matuto ng Packwalk, sa una pa lang ay dapat tama na ang mindset. Dapat hindi excited. Natural sa mga aso ang ma-excite kapag sila ay lalabas. Ngunit bilang alpha ay dapat pababain mo ang excitement dahil ang susunod sa excitement ay pwedeng away o pwede rin namang batak-bataking ka ng aso mo. Akin na muna si Bahaghari tsaka Pangarap. Kinuha ko na nga si Bahaghari at Pangarap. Wala nang tsetche-breche pa. Naka-mindset ako ngayon na dapat hindi siya bubulihin ng pack. At siya din naman ay dapat mag-step up. Magtatatlong buwan na nga simula nang kinuha namin si Bahaghari, and I am proud to say na siya ang kauna-unahang aspin na makakasundo ng mga giants ko. At siya din ang inspirasyon ng supero na walang aso ang ayaw magbago. Nakadepende lang yan sa boss amo. Ito na si Bahaghari ah. Dito na. Ay, natanggal. Si Bahaghari, ayan o, diba? Bumabahag lang ang buntot, paminsan-minsan, pero talagang fully adjusted na siya. Hindi na rin interesado ang pack sa kanya. Ho! Yung first part lagi ng Packwalk ganyan, pupo, ihi. Tapos sobrang taas pa ng energy ng pack. Dahil nga kakalabas lang nila from cages. Kaya talagang pahirapan yung pagkuha ng rhythm. Kapag ganito kalaki yung pack, hindi mo maiwasan na makipagbrasuhan. Aside from hihilain mo yung leash, kung talagang humaharang sa harap mo ang aso, kailangan mong gamitan ng tuhod. Ho! Tapos sa likod ko, yung hawak ni Michael, si Tala at Victoria, nag-aangasan. Yan yung mga titingnan natin mamaya pagsama-sama na sila. Ang angasan sa Packwalk ay natural lang. Hindi ito tulad ng road rage sa mga tao na posibleng magpatayan. Dahil sa mga aso na dominante, big deal sa kanila ang personal space, na sa Packwalk iyon ay limited dahil sila ay dikit-dikit. Ayan o. Ayan, kanina pa yan, nag-aangasan. Ang kailangan lang gawin ng may hawak ng leash ay dapat siya ay kalmado. At kapag sinabi niyang hindi, dapat ay hindi, sabay batak sa leash. At kapag kalmado na ang aso ay tuloy na ang Packwalk. The walk must go on. Bad hair day. Come on. Kasya ba tayo? At habang kami ay nagpa-Packwalk ay nakasalubong namin si Tiki. Agad-agad kong pinapunta si Rodel upang magbigay ng proteksyon kay Tiki. Good morning!
Natatakot siya. Ganito ang ginagawa namin kapag madami kaming dalang aso. Sinisigurado namin na ang kasalubong namin na may dala ng aso ay ligtas. At nandito na nga kami sa 1/4 ng aming packwalk at makikita natin si Bahaghari na hindi natatakot ngunit humihigpit ang kanyang leash dahil sa asong nasa unahan niya na natatakot siyang singitan. Sa ganitong pagkakataon ay kailangan ko siyang tulungan at batakin ng leash papunta sa unahan upang sa ganun ay makahinga siya at masanay siya na pwede naman pala siyang sumingit. Pagdating namin sa stopover ay nagpahinga muna kami. Nag-ayos ng leash ang mga dog keepers at nag-ready kami sa mega packwalk. Sige, ito na. Moment of truth. Sama-sama na. 18 aso ang dala ko sa huling 30 minuto ng aming packwalk. Ito ang unang beses kong gagawin na kasama si Bahaghari at Pangarap. Come on, come on. Come on. Bigat ha. Ito ang ultimate test of calmness kahit na may mga tao o aso na daraanan. Makikiraan lang ha. Parang nangingimay yung paa mo ha. Ito rin ang unang pagkakataon na makita ko si Bahaghari na kalmado kasama ang 17 aso ko. Critical yung meron kang kasamang mga dog keepers. Yung isa dyan, tagapulot ng pupo para tuloy-tuloy lang yung packwalk. At yung isa, tagahawi ng kapag may mga nagpa-packwalk din or may mga nagdo-dogwalk din na iba, sila yung tagahawi ng mga aso na gustong mag-approach doon sa aso na nagpa-packwalk. Dahil sa lalaki nito, kahit nasabihin mong well-behaved sila, may mga times talaga na natitrigger pa rin sila. Kaya, kumbaga, safety talaga ang isa sa mga kino-consider namin pag nagpa-packwalk. Bahaghari, you good? Hindi na rin nagba-violet yung dila mo ah. Ang isa pa sa purpose ay, halimbawa, meron akong hindi makitang tali, nabuhol na pala, sila yung mag-aayos ng tali na yun. Gaya nga, may aspin dyan. Ang isa sa pinakamahirap sa packwalk ay ang pagdaan sa mga lugar na may ibang aso. Isang mataas na enerhiya ng aso ko ay pwede magdulot ng gulo. Sa dami nila ay kayang-kaya nila akong batakin papunta sa direksyon ng ibang aso. Ngunit bakit nga ba hindi nangyayari yon? Dahil ang mga aso ay nakikinig sa balanseng boss amo. Mas gusto nilang sundan ang kalmadong pag-iisip kesa sa gulo na pwedeng idulot sa paglapit sa ibang aso. Sa parte ng packwalk na ito ay makikita natin sina Victoria at Tala na magkatabi na. Wala nang angasan, wala nang away. O yan, magkadikit na kayo. Mag-aaway pa ba kayo dyan? Ganun lang ang mga aso. Namumuhay sila base sa kung ano ang sitwasyon sa oras na yon. At ang kanilang galit ay nabubura pagkatapos ng angasan. Ayusin nyo muna. Hirap ng marami, no? I'm fine. Nandito na nga kami sa huling parte ng aming packwalk. Lahat kami ay pagod na. Lahat kami ay gusto nang umuwi. Ngunit sa mga aso ko ay mas malalim dyan ang kanilang iniisip. Dahil pagbalik nila sa farm, sila ay iinom ng malinis na tubig. Hihiga sa damuhan, makikipaghabulan sa kanilang kapwa aso. At aamoy sila ng aamoy hanggang sila ay mapagod at magpahinga sa gazebo at sa ilalim ng mga puno. At pagkatapos din ng packwalk, ang the best time upang ipakilala sa kanila sina Lakan, Asmus at Diwata. Na kay Lakan, Asmus at Diwata na ang aking pag-iisip dahil si Bahaghari ay ayos na. Miyembro na siya ng pack. Kailangan na lang niya ang konti pang panahon para maitaas ang kanyang self-confidence. Ngunit bakit nga ba prey ang pamagat ng kwento namin ngayon? But, what? Alright. Pa, dito ba? Come on, good, good, good.
Shh! Ho! Sabay-sabay na natin papakawalan, ha? Okay. Kaupo ka na eh. Okay. Tingnan nyo doon, ha? Okay. Okay. O si Baghari, oh. Hindi na bahagang buntot, oh. Okay. Yeah. Okay. Napapalibutan siya ng leash. Oh, yun na. Ito na lang, dalawa. Si Pangarap. Lastly, ito si Baghari, kasama na sa pack walk. Confident girl, kasama na rin sa pack. Go. Tubig, meron na. Oh, yung tubig nga lang, kay Kobe. So, umiinom na sila. Ito si Kobe. Sarap ng higa mo dyan, ha. Huh. Okay, tingnan natin ang pack. Andun sila Tala, Belarus, White, Arabia. Ito si Victoria. Yan yung nag-aangasan kanina pa. Oh, hindi naman sila nagpapansinan. Then nandito, yung Rottweilers. Si 6 kailangan ng dagdagan pakain nito, ha. Kaya pa ba ng alokasyon? Kaya pa. Okay. Si 6, si Donya, ito. Ba't nga pala naka-cage to? Wala namang bababa sa kanya eh. Marami namang inhit eh. Ito yung Rottweilers. 6, Lucy, Biel. Then ito si Baghari, oh. Tingnan nyo, oh. One of the girls na. B1, Buhawi, Jose. Ayan, oh. Oh, hindi na rin natatakot tong isa. Ito si Pangarap. Si Jose. Ayan, oh. Oh. Okay. Papakawalan natin itong tatlo ngayon. Unahin mo muna si Donya. Pakawalan si Donya. Grabe, kapagod. Sakit talaga ng ganito ko. Okay, papakawalan natin itong tatlo. Mamaya rin ng konti kasi excited. Pero sila Kandula, o dati hindi umaabot dito, di ba? Ngayon, oh, ang bilis lumaki. Sunod na, dito na yun. Ito na papakapin. Shh. Yan, hindi pwede excited. Ito, tignan nyo, Buhawi, tsaka Senyora, oh. Di ba? Balanseng balanse. Yung angasan sa packwalk, natural yun kasi syempre kung minsan masyado silang magkakadikit, feeling nila na-violate yung space ng isa't isa. But yung packwalk is para talaga doon sa ganong exercises, yung dikit-dikit sila para masanay sila na very close to each other. Nag-aangasan pero hindi naman natutuloy dahil yung mga dog keepers kapag nagpa-packwalk naman, alam na nila ang gagawin or alam na namin lahat ang gagawin. Okay? Actually, may mga ugali ito eh. Si Asmus, sila Kandula. Yun yung mga kailangan naming i-diffuse dahil yung laging tumatahol. Although nagbibigay sila ng warning dun sa ibang miyembro ng pack, ang ayoko dun, baka mamaya, balingan sila nitong malalaki. Okay? Papakawalan muna natin isa, Diwata. Ayan, si Diwata. O, Diwata, Pilipinas. Tingnan niyo yung behavior ni Diwata. Napakaganda, di ba? Hindi siya natatakot. Wala siyang balak tumakbo. Ayan, o. O. Ganun lang, happy lang siya, happy go lucky. Yan, makikipaglaro pa siya kay 6, di ba? O, si Tala, yan. O. Hindi naman siya pinapansin ni Tala. Okay? So next. So itong tahol na to, ayaw naman lumabas. O, labas ka na. Yan. O. O, to, turkey to, ah. Turkey. Pangarap. O. Yun, si Asmus. Okay naman. Di ba? O, yan, tingnan nyo. O. Ayan. O, di ba? Okay na okay. Ayan, si Pilipinas, oh.
Si Pilipinas, hinahabol niya si B1. Ayan, pero ayan, nilet go naman niya. Eto si Turkey at si Diwata. Oh. Yan yung ina-explain ko lagi na kapag tumakbo ang isang aso, nagiging prey siya. Kaya dapat hindi siya tatakbo. Ayan. Tatakbo pero humaharap. Tumitigil naman yung isa. Yun. Ayan, hiya mo lang. Hiya mo lang. Shh. Okay. Ay, wag. Hala, kunin yan. Wag yung pag gano'n, wag yung susundutin yung malalaki. Kasi lalo sila matitrigger. Wag yung susundutin sa likod. Dapat nakaharap kayo. Dito tayo, Michael. Ha? Okay. So itong dalawa nagpanic kasi ang daming umamoy sa kanila. Papakalma muna tayo. Ito muna, wag muna yan. Actually, hindi naman tong di ba? Ang problema, ito si Asmus. Siya yung nag-hysterical kaya siya kinuyog Ha? Ayan, tinan nyo. Actually, okay to si Diwata hindi naman to gagalawin Ito lang talaga Yan, ilagay mo doon. Diyan, para makatuloy tayo. Yan. Yan, pwede nyo yung pwede nyo i-diffuse yan. Diffuse. Yan. Bahagang buntot ni Asmus Si B1, B2. Nandun. Maya-maya ng konti. Yan, mamaya natin papakawalan pag kalmado na. Maalis rin yung trailer Ginaya kami away. Tingnan mo, isang aray lang nandito lahat Parang mga zombie. Lumalabas nga, mas balanse na ang Rottweiler. Laging kasama. Taragis na Asmus to. Hindi ka naman inaano si Baghari nandyan sa ilalim kasi alam niya na hindi pa siya ganun ka-confident na harapin yung mga giants. Kalmado naman siya kahit nandyan sa ilalim.
Rottweiler, Kangal. Lucy, Lakan, delikado dito pag heat, pag marunong na itong maka-appreciate ng heat. Kaya dapat sa lalaki na siya sasama nun. Okay, so nandito na tayo sa last part ng exercise. Rottweilers nandito. Hungarian Pulley nandito. Si Buhawi nandito. Si Diwata, ayan si Diwata. Si Diwata nandito. Si Lakan. Ay, aray ko. Si Lakan. Puntahan natin si Lakan, ha? Ayun. Ayun si Lakan. Inaamoy ng females. Si Pilipinas, si Lakan. At, yan, papunta si Pangarap. Si Biel nandun. Hindi niya pinapansin si Lakan. At nandito si Asmus. Gaya nung sinabi ko sa mga unang vlog namin, si Asmus ang pinaka mababa ang self-confidence so far. Konting galaw lang, konting bilis lang ng takbo, ganyan ay umiiyak. Tapos nandito si B1 at sa ilalim si Bahaghari. Dito si Bahaghari. Ayan si Bahaghari. Okay lang yan dahil syempre ganyan talaga pag mayroong maliliit na aso, kung meron silang pwedeng pagtaguan, pag mayroong mga aso na hindi sila comfortable, magtatago sila. Ganun ang ginawa natin kay Asmus habang siya, nagbi-build up pa siya ng self-confidence, hindi muna namin siya isasama palagi. Okay? Kasi kanina medyo nagkagulo eh. Ayan, kaya yun, no? Nag-iiba pa ang ugali. Ayan. O. So may mga aso talaga na, halimbawa, takot sila, pumupunta sila sa isang lugar na safe sila. Gaya niyan, hindi siya sinundan, doon muna siya. Papalipas siya ng takot. Kanina, ina-expect ko nga na nung nagkagulo, nung umiyak si Asmus, tapos nahawa na si Diwata, then lahat ng aso nandito na, ina-expect ko na magtataas agad ang energy, then yung mga Rottweilers maghahanap agad ng gulo. Ngunit hindi naman, nasaway naman sila. Gaya nito, pumasok na itong mga to dito. Ay, sa labas. Okay. Ano, gusto niyo dito? Ha? Gaya nito. Siyempre, mas comfortable si Diwata kapag merong magtatanggol sa kanya. Gaya niyan. O, lumabas na sila. Masaya na naman siya. Binalikan na naman siya, oh. Shh! Ano ba to? Nakabantay ka ba o nagpapahinga ka? Alin sa dalawa? Ha? Kukunin ko si Asmus, ha? Hindi ka, para tumas ang self-confidence mo. Ang lalaki mong tao, takot ka. Ano, ha? Putik naman, oh. Lucy, eh. Tingnan nyo kung gaano kabahagang buntot, oh. Pasok. Pasok na pasok. Yan ang papataasin ng self-confidence. Oh? Mababa. Anong nangyari sa'yo? Tinaas ka lang. Oh, walang away, White. Wala. Naghahanap ka ng away, eh. Oh, one of the boys na yan. One of the girls na rin si Lakandula. Lakan! Come on! Come on! Come on! Good. Oh, dito tayo. Hindi ka. Akyat kita. Hindi ka pa marunong umakyat, eh. Oh. Oh, yan. Lahat na. Umamoy sa'yo.
Bakit nga ba hindi ko pinakawalan sila Kandula nung akmang kukuyugin na sina Diwata at Asmus? Simple lang ang sagot ko. Ang mga aso kapag prey na ang tingin nila sa isang aso ay hindi na sila kung sino ang pagkakilala ko sa kanila. Activated na ang kanilang animalistic instinct. At kung sakali man na sila Kandula ay nandun, ay hindi siya titingnan ng female pack na siya ay tuta. Siya ay pwedeng pagkaisahan ng female pack. At alam naman natin na ang isang aso ay itinutuwid ang isang aso sa pamamagitan ng pagkagat. Ngunit paano nga ba hindi tatakbo ang isang aso upang hindi siya maging prey? Kailangan nilang pataasin ang kanilang self-confidence. At sa kaso ni Diwata at Asmus ay madali nila itong gagawin dahil sila ay tuta pa. Kailangan din ng tamang gabay ng alpha. Siguraduhin na sila ay ligtas sa piling ng pack. Parang si Pangarap noon at parang si Buhawi at Bahaghari ngayon. Oh, malaglag ka. Yang paa mo. Hindi ka pa malakas. Akala mo malakas ka na? Hindi ka pa malakas. Mahina pa yung buto mo. Oh, sige. So, ito na. Lumabas na si Bahaghari dun sa kanyang tinataguan. At ito, tinan nyo ang magiging reaction nitong dalawa na to kapag pinalabas ko sila. Ayan, di ba? Kanina, bahagang buntot. Tapos yung takbo nila ay mabagal. Ngayon ay, yan na sila. O, kala mo si Asmus, wala nangyari, no? O, tamo, yung mga buntot nila, masasaya. O, amoy-amoy. Dahil wala na yung mga giants. Kaya kailangan sanayin pa, gaya niyan. O, tumakbo na naman isa. Andun na si Asmus. O, dapat siguro pa isa-isa muna ang pakawala na giants, no? Para masanay siya, oh. O, binubuli lang naman siya. Asmus, wala na. Pwede kitang gumala ulit, Asmus. O, yun. Yan na. Okay na. Yan silakan. Oh, ayan naman silakan. Oh, sigang-siga. Astig na astig. At etong si Diwata, makikita mo na dyan. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.